manayang iwi po ng bibig niyo, Mr. President, kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Dinidikta ba sa'yo para masira ang Pangulo? Tignan natin, anong pwedeng behind this? Yung pala, kaya pala niya sinisiraan ng Pangulo kasi gusto niya si BP Sara agad ang umupo. Showbiz politics naman tayo ngayon. Si Auntie Claire Castro bilang regular netizen vlogger at hindi bilang palace spokesperson or officer, binanatan si Anjo Eliana sa pagiging ipokrito nito, bayaran at halatang kumukuha lang ng DDS followers. Si Anjo Eliana, mga ka-clear, yan na, binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla. Kawalan ng trabaho. So, kailangan niya ng pera. Wala siyang trabaho eh. Sa kawalan ng trabaho at karaketan sa mundo ng showbiz, humingi ng tulong si Angeliana kay Senator Jinggoy para kahit paano meron siyang pinagkakaablahan. Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain. Ito, inamin niya oh. Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain ko lang araw-araw, not for the country. Just to survive. So ayan si Auntie Claire nagkalkal ng mga resibo online at inintindi kung saan nanggagaling si Anjo. Of course, as always, pera-pera lang yan. Si Anjo pala binigyan ng trabaho ni hindi na talaga safe na si Jinggoy Estrada. Nakamakailan lang ay na-reject ng Supreme Court ang petition niya for a TRO laban kay Bryce Hernandez. In short, yung pinagkakautangan niya ng utang na loob, si Jinggoy mukhang malapit ng makulong at si Anjo naman, laos na nga, in dire need pa. Pero bago tayo mag-deep dive sa mga banat ni Auntie Claire, konting background story lang. A few years back, nag-convert daw si Anjo sa Iglesia ni Cristo para magkatrabaho sa INC Run Net 25. Talagang gagawin niya ang lahat para mabuhay at kumita. Siyempre, naging vlogger at part ng starter pack ng mga gustong makaakit ng milyones na followers ang pagiging DDS at pambabatikos kay PBBM. Manayang iwi po ng bibig niyo, Mr. President, kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede, Mr. President, magpa-follicle, tama ba yung follicle ba tawag doon? Test? At yan nga ang ginawa mismo ni Anjo. Dahil sa bastos at walang kwentang mga banat niya, binanatan din siya ng mga supporters ni PBBM. Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Min ngayon, gusto mo talaga? Ang siste, ang sinisi niya ay si Tito Sen sa mga bashers niya. Kumbaga, para lang makakuha ng DDS followers, idinamay si Tito Sen na wala namang sinabi laban sa kanya. Si Anjo lang talaga ang gumagawa ng kwento, pati yung kwentong barbero niya tungkol sa umano'y sindikato ni Tito Sen sa Eat Bulaga. Yung sindikato sa Eat Bulaga? Isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. Mistress daw ng senador. Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Eat Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? At inungkat pa ang issue ni Pepsi Paloma. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, overheard. Manager ni Pepsi Paloma. In short, it's all DDS-BS. Now, balik tayo kay Auntie Claire Castro na binulgar ang style ni Anjo. January 26, 2024, gusto niya bumalik sa Eat Bulaga. So, kala ko ba may sindikato dito? Bakit gusto mong bumalik? Ba ayaw mo ng mga di umano sindikato sa loob? Ba't willing ka patugo pa? Oo nga naman, kung may alam ka talaga sa sindikato at kalokohan sa Eat Bulaga at sinasabi mong nagtrabaho ka doon for 20 taon, bakit ngayon ka lang nagngangawa, Anjo, for money, for DDS followers? Madali naman talagang mauto ang mga DDS na yan. Alam mo, kapag hindi siya nakabay, kasi hindi siya naging loyal sa Eat Bulaga. Nag-pandemic, umalis siya. Tumanggap siya ng ibang trabaho. Sinagot din ni Auntie Claire si Anjo sa Follicle Drug Test Challenge na pinauso noon pa ng mga Duterte at DDS.
follicle drug Okay? test. Sige. Bakit, mga clear? Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Ito kasi yung talagang plano niya. Ito yung plano nila. Hindi lang siya. Ibigay na natin kay BP Sara. Pag bumaba si BBM. Kasi 3 taon lang naman yun eh. No. Di ba? Hindi naman 6 years yun eh. So yung natitirang 3 taon na para kay BBM, mapupunta kay 2.5 na lang nga eh. 2.5. Bigay. Oh, ganun lang yun. So, disturb kayo. Kaya sinisiraan niyo yung Pangulo kahit wala kayo ebidensya. Ebidensya, hanggang yan ang pagpipilitan nyo, hair follicle test. Eh, bakit hindi mo ito binanggit sa panahon ni Duterte na umaming nagmamariwana siya? Na umaming nagpe-fentanyl siya to have that feeling ng cloud 9. Diba? Dating Pangulo Duterte umaming nagmamariwana at the time na siya presidente to keep him away. Yung pala, kaya pala niya sinisiraan ng Pangulo kasi gusto niya si BP Sara agad ang umupo. Na natin kay Sara, makikita pa natin kung ano yung niya. Di ba nakikita yung niya. performance ni BP Sara ngayon as Vice President? Di ba nakikita? Sabi niya, makikita pa natin ang performance. So wala ka nakikita ang performance niya? Performance Diba? So wala ka nakikita ang performance ni BP Sara. So gusto mo itry. Makaka-clear, ang gusto niya, ito na titirang panahon ni Pangulong Marcos Jr., umupo na si BP Sara. Para sa susunod na election, i-elect natin si BP Sara. So ilang years? 9 years? Gloria 2.0? Obvious na obvious ang galawan ni Anjo. Mukhang pera, mukhang may nagbayad, at ang timing pa itinaon bago pa ang November surprise o kudeta ng mga pro-China DDS makapili.